Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig at maswerte tayo ngayong araw na to dahil natuloy na rin sa wakas ang pagkikita natin with, of course, our beloved Attorney Mauricio Dumogan, our former congressman and mayor of Baguio. Welcome, sir. Thank you, Marlene, Madam, and thank you to the management of this television station at lahat po kayo, our beloved constituents in the city of Baguio. Good afternoon sa ating lahat. Ilang beses po tayong hindi natuloy dahil ang dami-dami po nating ginagawa at napaka-importante po talaga ng mga pupuntahan nyo nung bandang huli. Oo naman. Pero ngayon po, nandito na tayo, pag-uusapan na natin lahat ng pwede nating pag-usapan. At para sa ating mga tagapanood, pwede po tayong magpadala ng ating comments. Babasahin po natin lahat yan dahil game na game po si Attorney Dumogan ngayon. Kilala naman po natin ito, hindi umuurong sa kahit anong tanong at hindi napipikon. Kamusta, sir? Dahil marami ang nagulat dahil ang dami pong nagsasabi, inaantay nila kayo dati na mag-declare na oo, tatakbo ako. Pero nahuli ng konti ang inyong pagdeklara. Kaya, totoo yan. Kasi ganito ang nangyari. Noong una, palagi akong kinukumbida si Kumari, si Padre, na si Congressman at saka si Kumari Sol. Ngunit sa maraming instance na pumupunta ako, si Sol ang humaharap sa akin. Opo. Na sinasabi niya, magsama kami. Ako ang punta sa Congress, si Congressman Mark ang punta ng mayor. So yun po ang usapan nung una? Yes. And then all of a sudden, I think that was towards the end of February 2025, sabi ni Sol na mag-kingmaker ako, silang dalawa. Sinabi ko na hindi ko may konsensya ang dynasty. So, for the sake of the city, for our young people, and for competent and qualified candidates, I cannot. Nasabi na sa inyo early on, ang plano nilang dalawa. So hindi biglaan ito. Hindi. Kasi ganito, sumunod dyan. Okay? So sinabi ko kay Marisol, mag-decision kayong pamilya kung ano talaga ang final decision ninyo. Parang kami, malalaman din namin kung ano ang gawin namin. Mm-hmm. And then, that was it. Naghiwalay kami. Noong March 31, linggo yan, tinawagan ako ni Ryan na si Apo Congressman. Gusto niyang mag-usap kami. Mm-hmm. So, pumunta ako. Usap kami. Kaming dalawa muna. Nag-usap. And then, sabi niya, ganito ang decision namin na pamilya. Hindi na ako tatakbo. Si Sol ang tatakbo ng Congress. Ikaw ang tatakbo ng mayor. Mm-hmm. Yun ang sinabi niya. So, sabi ko, ang hinihintay ng grupo, ang unang nasabi ninyo na ako ang punta sa Kongreso, ikaw ang tatakbo ng mayor. Sagot niya, i-consider natin yan. So, pinag-usapan namin, mag-assist kami, magpa-survey kami. Mm-hmm. Kasi ako, bakit ako tatakbo kung talagang ayaw ng tao sa akin? Why should I? Ngunit, hindi nangyari yan kasi I do not know. Baka nagpa-survey sila sa kanilang sarili. Mm-hmm. Yung gusto kong mangyari, it should be an honest to goodness survey na involved sila, involved din ako. Hindi kami makikialam sa we task to do the survey. Sana parang makita natin yung resulta. Kasi sinabi ko sa kanila, talaga final decision yun ninyo kasi alam naman ninyo talagang ayaw na ayaw ni Becky sa politika. Parang I will know if I'm going to convince Becky for me to join. So ganon, naghiwalay kami na ganon. And then last na meeting namin, September 29 and 30, nagulat ako kasi sabi naman ni Marco, kami na lang na mag-asawa. Pwera yung
That was the last meeting. So talagang nagulat ako diyan kasi yung meeting namin March 31 hindi ganun yung sabi ni So sila ang nagbago ang isip. Yes. Hindi ikaw. Hindi ako. Hindi ako yung bago ng isip. This was 2024 Yes. hindi 2025. Aha. So diyan yung pinag-usapan namin sa March 31 at i-resolve na lang siguro namin yung sinabi niya na si Sol ang pupunta sa Kongreso and then ako ang tatakbo ng mayor. Hindi na siyang tatakbo, magpa-appoint na lang. Okay. So pumunta, even si kapatid na Lolo pumunta sa akin, bakit ayaw mo ba na ikaw ang tatakbo ng mayor? Basta mag-final decision sila, parang alam natin kung asan tayo lulugar. Yung sabi ko, ngunit yun nga, yung nangyari, September 29 and 30, nung mag-meeting kami sa Supreme Hotel, nagulat ako na sabi naman ni Mark na sila daw. So, diretsahan, sabi ko, hindi ko may konsensya ang political dynasty. Kahit hindi ako tatakbo, I will go against political dynasty. Sabi ni Congressman Mark, wala namang batas na nagbabawal dyan I talked with Chairman Garcia. That's not exactly correct. Maliwanag sa saligang batas. 1987 Constitution, Section 26, Article 2. Ano ang sinasabi? The state shall guarantee equal access of opportunities in public service and ito prohibits political dynasties as may be defined by law. So kahit na tingnan mo yan, talagang hindi pinapayagan yung saligang batas, yung political dynasties. Bakit nangyayari? Of course, kung tingnan mo, wala namang penalty ang mag-violate dyan sa Constitution. Gusto't sabihin, magpasa ng Kongreso ng implementing law that will clearly define it and ano ang parusa ng nag-violate. Which Congress, understandably, ang daming bills na na-file to that effect, ayaw ipasa kasi karamihan sa kanila political dynasty. Yes. That's the reality. And that's the sad part. Meron po tayong tinatawag na batas sa ating SK na nagbabawal sa dynasty or magkakasabay, magkakamag-anak na tumakbo sa SK. Kaya lang, pag dinala natin ito sa mas mataas sa Kongreso, nagkulang nga ang ating mga tagagawa ng batas na ilagay ito in black and white, ika nga. Kaya nagkakaroon tayo ng iba-ibang interpretasyon. Well, okay. Again, kung tanungin yung tanong, ano ba ang definition ng political dynasty? Well, I will not use my own definition. I like to more or less in substance is here yung definition ng Congressional Policy on Budgets Research Department. Na Kongreso ito. Political dynasty refers to a situation wherein members of one family related by blood or by affinity are running in different political positions in one election in the same locality. At pasok na pasok yan sa nangyayari ngayon. Exactly. So that's why, well, may sinasabi, bakit kayo palaging bumabalik? The Constitution itself allows 3 terms ng person to hold the same position. Elected official. And then, of course, hindi na pwede yung next term for the same position, but you can come back. Wala ng prohibition. Ngunit yung political dynasty, maliwanag yung prohibition sa saligang batas. Napipinto nga pong pagdesisyon ang ating syudad kung papayagan natin sa Baguio City ang isang dynasty. Dahil dito sa atin sa Cordillera, alam natin na may mga probinsya na talagang namamayagpag ang dynasty. Hindi lingid sa ating kaalaman na sa Apayao at sa Abra ay talagang meron nito. At ang daming nagbabantay ngayon sa ating syudad because this is the first time that it happened.
And of course, we are again opening the doors to our Congressman Mark Go and his wife Sol to be able to clear the issues of the dynasty and give them the same platform that we have. Medyo nabubugbog na itong mag-asawang to dahil pag-usapin ng dynasty, syempre ang pinag-uusapan ang Baguio City. Sir, sa tingin nyo, dahil unang beses nga nangyari to, and you are one of the longest serving public servants we have, ano po ba ang danger kung tayo sa Baguio ay magkaroon ng dynasty? Sinasabi po nila na ano naman ang sama na ang isa ay nasa mayor's office, isa ay nasa congressman's office kung sakali. Magkahiwalay na opisina, magkahiwalay na budget, magkahiwalay na trabaho. Well, that's a very good question, Marlene. Alam mo, okay, tama naman na never in our political history na nangyari ang political dynasty. At ito ang sinasabi natin na malaking challenge sa people of Baguio. Papayagan ba natin ito na mangyari? We will see what will be the result of the 2025 election. Puntahan natin yung... Ano naman ang sama? At puntahan naman natin yung tanong, ano naman ba ang sama? Maliwanag sa konstitusyon. Ito, paanong matutupad mo ang sinasabi ng saligang batas na give everybody equal access of opportunities in public service. Anyway, let me somewhat share yung sinasabi, yung principal sponsor ng provision ng ating saligang batas. Ito nga. At ito siguro you can easily access yung sinasabi ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na linalabanan yung political dynasty. Bakit? At masagot din yan ang tanong na ano ba ang sama ng mag-asawa na congressman yung isa, mayor yung isa, o councilor yung isa. Ito, sinabi na. 1. In line with the clear provision of the Constitution, magre-resulta sa monopoly. It deprives young people and poor but competent and qualified candidates to be given the opportunity to serve in an elected position. So, na-violate na yung sinasabi ng Constitution guaranteeing equal access to public service. Ikalawa, it breeds corruption. Hindi natin sinasabi na corrupt si Apo Congressman, Di naman. Bakit it breeds corruption? Ito, mismo si Bishop Pabilio, Catholic Bishop Conference of the Philippines, problema ang accountability. Check and balance. Problema yan. Paano mo iimbestigahan ang asawa mo? Asawa mo. Kung anong pinag-usapan nila sa kama, malalaman mo ba yan? To put it bluntly, ganyan po ang mangyayari kung sakali. Ay, talaga na ganun. At we are not talking only about them. Kung nasimulan yan, possible na others will do it also. And then third, exacerbates poverty and ineptitude. Parang yung mangyayari, control lahat yung mga populace na parang sila lang ang makakapagbigay ng tulong, parang lahat kayo control. Yun naman. So, as I said, ito you can access sa YouTube yung position ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Even Attorney Rene Sarmiento was the constitutional delegate na siya ang nag-sponsor sa provision na yan. That's why there is really merit sa dahilan kung bakit yon ay nailagay sa ating saligang batas. Na unfortunately, ang dami ang nagbabayolate. Totoo po yan. At proud tayo sa Baguio dahil for the longest time we have not subscribed to a dynasty, but now we are at the crossroads of
choosing. And we will see this on Monday. Ngayon, sir, nung 2024 pa, alam nyo na natatakbo yung mag-asawa. Was this a factor in your decision to go back to politics? Dahil alam natin na ang pamilya nyo ay gusto sana pribado na kayo. Lalong-lalo na ang inyong butihing asawa. Hindi lingid sa kaalaman natin na she wants you to retire and take it easy. Pero, nandito kayo ngayon. Very correct. Talagang magandang tanong yan. Ganito ang nangyari. That's why I keep on seeing na ano ang final decision yung mag-asawa. Because you were waiting for them. Yes. Para I will know to convince my wife. Kasi tama yung sabi mo. Ayaw niya. Ayaw niyang politika. So, ganun nga. So, nung naghiwalay kami noon, sa more or less na sa aking isip, hindi na ako tatakbo. So, I did try to reconcile si anak ko ng kasar na si Gladys at si Apo Aliping. In my office, marami ang So you nandyan. tried to do that? Yes. Sabi ko, I will not run. Ngunit, yung gusto ko, mag-unite kayo as 1/3 force against sa team ng Dynasty. Yon yung sinabi ko. Sumagot si Apo Aliping, wala na. I had already filed. In short, closed door. Sumagot si Gladys din, wala na kasi yung decision ng pamilya, especially my father, talagang itutuloy ko. So kanya-kanya talaga? Kanya-kanya. Okay. So, ganun nga. So, I was not decided at that time. Ngunit yung nangyari, last day of filing of Medyo dramatic ito. last day of filing of candidacy, lumabas ako, nasasamahan ko ang, of course, si Bini Bumugaw at si Vladimir, who maintain yung tayo ng bagong Timpuyog Tibagyo na talagang kontra kami sa political dynasty na magpa-file. Nung nandyan ako sa convention center, dumating sila, sabi nila, ang dami ang mga kasama natin, taga Bagyo na, nalulungkot kung bakit hindi ka na magpa-file. Wala na, madadynasty tayo kung ganon. Sabi ko, nandyan si Apo Aliping, nandyan si Gladys, nandyan si Pupo. Bakit pa? Hindi. At sayang yung sinimulan mong bill na hindi naman natapos. At meron pa, yung maling-mali na revised city charter. Naku, pag-uusapan natin yung city charter dahil alam ko you were involved with a lot of our legislation here in the city at it's very close to your heart. Of course. But on that day, on the filing day, talagang wala nang choice. Ipagpatuloy ko. So nung pumasok sila, yun nung sinabi ko na ayaw ko, bumalik ako sa opisina, work as usual. Then, sumunod lahat sila sa opisina na pinipilit ako na mag-file. Sinabi ko na sa inyo na hindi kasi ayaw ni Mrs. Ang bigat kaya ng tatakbo na hindi united yung pamilya. Yun yung stand ko. Then, sige, debate. 12:00 na. Natanggap kong tawag ni my daughter, Attorney Janice, na sabi niya, mag-lunch tayo kina mama dito sa SM. Sabi ko, may tawag sina na mag-lunch kami kina Mrs. Sabi ko sa kanila sa opisina kasi punong-puno sila sa opisina. Mag-iwan ako ng pag-lunch. Hindi na, kami ang bahala, sabi ni Ryan. Nandiyan si Vladimir. Nung pumunta ako, sumunod sila dyan. And then, by term, talking with my wife. My gosh. Yeah, one after one, and then about 1:30 in the afternoon, umuo si Mrs. Pumayag din, sa wakas. Yes. That's why, that explains yung last minute na pag-file ko. Naawa ko din sa aking Mrs. kasi nai-stress, hindi na makakaya, especially ang paninira, na kahit na hindi totoo, naawa ko. So, I love her and I respect her decision. Ngunit umuo. Nung umuo siya, sabi ko kay Ryan, tiksan mo na si Aliping, tiksan mo na si Gladys na mapipilit ako na mag-file. Ngunit kahit na mag-file ako, kung sana sunod sila,
i-survey natin, i-assist natin sino ang pinakalakas sa atin. Parang magkaisa kami dyan para hindi man naman matupad yung political dynasty. Yung sabi ko. Sumagot si Aliping, sabi ni Ryan, wala na daw kasi tapos na nag-file. Sumagot si Gladys, wala na kasi decision ng pamilya. Si Pupo na lang, yung kinausap ko later on na, umuo sa aking suggestion na ganon. So, ganon. So, that was the reason why I only filed about, I think, 4:45 in the afternoon of the last day of filing, So, hindi October sinadya? 8. Yes, ganun nangyari. So, That's hindi why- pinlano na talagang last minute, talagang Hindi. kapilitan talaga. Yes. At hindi totoo yung sinasabi nila na ako, I lied to Gladys or to Aliping. Maliwanag yung nangyari diyan. So, ganun. Ngunit sana, hindi ganun yung takbo sana ng campaign. Kung talagang sila ay ayaw nila sa dynasty, yung sinasabi ko, dapat mag-assist kami, parang magkaisa kami kung sino ang pinamalakas sa amin. Parang siya ang ilaban Para natin sa mapigilan na ang dynasty. dynasty. Yeah. Pero ngayon, nag-file na kayo, malapit na tayo sa home stretch. Ang dami nang nasabi tungkol sa inyo. Pag-usapan natin itong bagong Timpuyog de Baguio. Dahil marami ang nagtataka, puro bago ang mukha halos. Hinahanap po nila ang mga dati niyong kaalyado, kapartido, kasama sa politika na nag-ibang partido na. Ano po ang nag-udyok na why did we have a new Timpuyog de Baguio? Kasi ganito na naman yung nangyari. Noong matapos kaming mag-usap kina Apo Congressman Go sa Supreme, hiwalay kami na I was not yet decided to run. Sinabi na sa aking mga dating kasama, wala na, hindi na tatakbo si Dumugan. Asan na kayo ngayon? Itong mga kasama ko, sa inyo na kami, sa inyo na. So that was how they joined. So lumipat talaga. Join them. Na, sinasabi, ay hindi pala tatakbo siya. But ito ang new Timpuyog. We called it new Timpuyog kasi mayroon pa ring naiwan na sinabi nila, kahit na alis sila, tatayuan namin ang ating prinsipyo na ayaw natin yung political dynasty. So, we remain, kahit na 2 o 3 tayo, talagang tayuan natin yan. That's the new Timpuyog. Public office is public trust. Yun yung Ang bagong Timpuyog, iisa-isahin ko lang po dahil Yeah. bago nga po ang karamihan. Santiago, Tan, Cayabas, Dumogan, Bumogaw, Maspil, Somni at Javier. Meron pong mga pangalan dito na talagang ngayon lang maririnig ng ating mga kababayan. Kayo po ba sumama ang loob nyo nung nagsilipat yung mga kaalyado nyo dati? Well, hindi mo maalis. I am just a human being. Yung ko lang dyan, sabi ko, na kasi nung una medyo negative sila sa dynasty. Kung ayaw natin sa dynasty, sana. Kung nangyari yan, bakit sasam? Yun lang, yung ko. But I do not blame them kasi yung tinitingnan nila, ano ang advantageous to them. So, plain and simple, politika yan . Try to observe the attitude of a lot of politicians. Very few yung talagang tatayo sa prinsipyo. Na karamihan kung ano ang talagang magbibigay ng sa inyo, diyan ka na. That's what's happening. Yes. The new faces that you have now, these are very young people. Paano po sila napili? How did you accept them? And sumugal tayo sa mga bata, sa mga wala pang pangalan talaga. Sa akin, personal, I have a process of course, screening who will be accepted in my group. Of course, yung competence, integrity, at kaalaman yung isang tao in relation with the problems of our city of Baguio. Ang sinasabi na kasama namin na baguhan, let us go, si Ryan Javier,
Si Ryan Nabir, o nga, baguhan. But if you look at his background, he worked with UNICEF and later on sa DSWD, concentrated on the field of healthcare and social services. That's why, nung somewhat sinamarize nila yung kanyang experience at talagang gusto niyang gawin kung sakali ay mailuklok as counselor is a good one. I think if he will be given the chance, he can be a good material. Ganoon naman. Alright, punta tayo si Murphy Maspil. Hindi baguhan si Murphy. Kasama namin noon si Murphy. Kapitan ito, tagal. Saka kumandidato rin, kapitan na Hall of Fame as barangay That's captain that had passed ordinances in his barangay na wala pang ordinance ng city na it was later on that the city government passed a similar ordinance sa pinasan niya. So, he is a good material who knows the problems of the barangay councils in the barangays. Hopefully, that the people of Baguio will consider him para nga talagang tatayo sa city council who for sure will stand for the barangays in the different parts of our city. So ganon. Of course, yung sunod kay Murphy Maspil, si Kurt Santiago. Kiatong Santiago. Ito, mistiso ng Igorot and Santa Lucia, Ilocosur. Yan, maestro yan. Who worked overseas in Beijing and who represented Baguio and won the Mr. Earth contest. At nakita ko nung in-interview ko, what can he bring to the city of Baguio? Kung sakali siya ay mailuklok in the field of education, in the field of tourism industry, marami ang good ideas of this young man na if only given the opportunity to be groomed, I think he can be a very good material na makakatulong sa ating lungsod and of course yung sunod sa kanya si Apo Si Ted Vladimir Tanco, number 10, yes, si number 10. Ryan Nabir number 18, si Maspil number 25, si Kurt Kiatong Santiago number 33. Yung sunod sa kanya, si Attorney Stephen Somngi, 22 years in private law practice, who once a chairman of Binico, doing what he can to ensure na yung rate ng binabayaran natin na konsumo sa electric will always be reasonable. And he fought for the imposition of certain big amount na babayaran ng consumers of electricity in Baguio and Benguet. So I appreciate it very much yung kanilang performance as a chairman and member of the board of Binico, and it will be good if he will be given a chance to be in the city council that will take care on public utility services. And maliban sa kanyang profession as a lawyer, which fits, of course, a legislative work. And then the last, si Engineer Ted Tan, one of the few traffic engineers of the Philippines, well experienced. Actually, ito, at least, I worked with him. He was my consultant for 9 years. Na wala namang sweldo. Naikwento nga po niya ito. Yun. In fairness to him, wala siyang sweldo. At yung meeting ng transportation traffic transportation management committee, hindi nag-a-absent yan. At marami siyang recommendation na in-implement namin during our time, nakakatulong sa traffic problems ng City of Baguio. So, sabi ko, this is
a good opportunity for the people of Baguio to put somebody in the city council who is knowledgeable in the problems of traffic that can, of course, help the city of Baguio. So, yun po ang pinagbasihan ko as leading chair of yung bagong timpuyog and accepting these new faces of Were they candidates. willing to run in the first place or talagang tayo ang nagkumbinsi sa kanila? Hindi, actually willing na sila. Decided na sila, and then they came to me. So, bago naming i-accept sila, we tried to talk with them. Ganun nangyari. Pero meron tayong isang kasamahan na talagang malapit sa inyo na ayaw nang tumakbo. Babatiin natin si Ryan Mangusan ngayon. Hello Ryan, kamusta ka na? Ikaw ang hinahanap namin. Yeah, actually, I've been convincing him I am very confident na kung siguro tatakbo ngayon, lulusot si Ryan. Mabait si Ryan. Ay, opo. Masipag si Ryan. At hindi naman nawawala sa serbisyo publiko kahit nawala sa gobyerno. Totoo po yan. Aral na aral sa inyo tong si Ryan. Pero nag-iba ang kanyang gusto sa kanyang puso at susuportahan natin itong si Ryan. Balik po tayo sa bagong timpuyog. Marami po ngayon na partido ang talagang sumusugal sa mga bata. Dahil sila nga po ang magtutuloy, ng pagpamumuno sa ating syudad. Now, people are saying that you are 78 years old. You have had a sterling career. Walang masasabi sa inyong career sa ating syudad. Hindi ba tama lang na kayo ay mamahinga na? Ano ba ay yung number one reason na nag-udyok sa inyo to start a new Timpuyog Baguio and take the cudgels again in politics? Well, I had already touched partially the answer to that. Una, against tayo sa Dynasty. Importante, yung sinumulan natin na problema na can be addressed by legislation. Yon yung isang, na sinabi din yung aking mga kasama, specifically si Vladimir. Of course, yes. Talagang nasasayangan ako dyan. Kailangan ituloy, kumbaga. Kailangan ituloy. Kailangan ituloy. Mukhang walang retirement para sa inyo, sir. Well, talaga namang ganon yung aking buhay. Even in my private law practice, not to say good morning to myself. Yun nga, sabi nila, matanda ako. Maniwala ka? I started 2:15 early in the morning na mag-hearing sa Binyan, Laguna. Well, of course, dahil sa Tiplex, NLEX, and in Skyway, I arrived in Laguna ng mga about 7 o'clock in the morning. Mauuna ako pang darating sa husgado kaysa aking opponent. You're known to be a painfully punctual, sir, in your law practice and in all events in the city. Let's go to issues. Pag-usapan natin ang nangyayari sa ating palengke. Ito po, maraming nagsasabi na noong panahon nyo ay napahintulutan natin na pumasok ang isang Uniwide deal sa ating syudad. Dito nag-umpisa yan. Pero ngayon, kayo po ay nag-o-oppose sa ating PPP program na syempre alam na ng lahat na i-award ang original proponent status sa SM City Baguio. Sila po ay napipintong dumaan sa proseso, para makuha ang ating public market sa isang PPP deal na public-private partnership, So, the city allegedly will still have control over the market, pero maraming nag-o-oppose dito. What is your stand? Okay. Parang maklaro ito. Bakit in the first place, meron yung pumasok yung Uniwide? Umpisahan natin doon. Yes. Unang-una, galing sa vendor sa public market, yung ma-develop yung public market. Resolution number 1 in 1992, So sabi ko, okay naman, dapat ma-improve yung market. So, resolution number 2, galing sa kanilang vendors ito, resolution nila.
So, I agree and I had approved yung proposal nila na ma-improve yung public market. Resolution number 2. They requested for soil test. Ano ang buildings na pwedeng i-hold yung soil in the public market? I approve it. Yung mag-soil test tayo. Si Engineer Boni de la Piña ang nag-conduct ng soil test, who is now the present city administrator. During that time. Yes. Okay. Third, nag-submite yung Tiga Market ng conceptual development ng public market. Hindi naman ako ang nag-initiate diyan sa kanila. I had agreed only with them. And then, what was the next step that we had done? We had conducted section by section ang consultation. Ano ba talaga? And then, yung resulta ng consultation, dapat ma-improve. Ito ang dahilan na yung ordinansa series of 1995 was passed. So yun, talagang thorough process. Then, yung nasa ordinansa, ganito. Kung sakali, by all means, priority, yung mag-partner sana, yung mga vendors in the city government to develop the public market. Ngunit, kung hindi pwede yan, then may papasok na investor, kahit na i-develop nila, yung nakalagay sa ordinansa, the first floor, which is the best part of development, will remain to be property of the city government. Why? Ito ang space where you can accommodate yung legitimate stall vendors. Yon na with the understanding na kahit isa walang mawawalan. Ganun naman. So that was it. So approve yung ordinance na yan. I sign it. Approve. Alright. Noong mag-census kami sa kadami ng vendors in the public market nung mangyari yung kulang pala ang first floor where all these vendors can legitimately be accommodated. So, dinagdagan namin yung second floor, which they just call it, parang hindi violation sa ordinance na pinasa namin, mezzanine, but actually it's a second floor. Just to accommodate all the vendors. And meron pang sobra. I think somewhat 180 or 380. Cannot exactly recall. This was in the 90s, ha? Marami ng vendors noon. That was in 1995. So, ganon. So, alright, nandyan na. Nakaready na. Then, we went, pumasok sa bidding. Bidding, nangyari. Regular bid. Masok sa bidding. I think I can remember, scheduled December of 1995. Natatandaan pa talaga ni Sir. Na mabid yan. At yung challenge ko sa mga kapatid na nasa public market, organize themselves into a cooperative or corporations para sila na ang makipag-partner sa city. Huwag natin ibigay sa outsider. Unfortunately, meron din silang bickerings in misunderstanding as early as the 90s hanggang ngayon. Yeah. In short, they were not able to organize despite the fact that I canceled the bidding in December of 1995. So it was rescheduled to April 1996. Yun yung nangyari. At Uniwide bidded already in December 1995. May kasama yung Uniwide na nagbid dyan. Noong dumating yung April 1996 na bidding, wala. Hindi pa rin nakapaggalaw yung Tiga Market. Wala akong magawa. The bidding proceeded. So, nanalo ang Uniwide. Yun naman yung story niyan. Ngayon, yung mangyaring development sa market, may caricature of the entire development.
Yung building, mapapatayo. Displayed kasi rininobit natin yung City Hall during my time. Na-display yan sa Convention Center lobby. Parang lahat makita. At asan yung lugar ng mga vendors. Asan yung sa pag-aari ng city. Na kung hindi ako magkakamali, alam mo, madam, yung renta na babayaran nung nga siguro, kung yun yung susundin, ma-adjust yan kasi I can remember na I think somewhat 5 pesos and 75 centavos per square meter yung kanilang renta At that time. And then I think yung spaces something like 3 by 5 or 3 by 7 square meters. Yun ang proposal. Yun yung nasa approve. Yun yung So, yun. So, nung nanalo na yung Uniwide, okay? Kasi even yung Bamarba at that time, Baguio Market Vendors Association, pabor sila dyan. Led by din Sagayo. Pabor sila. Yung bakit? Kinaso nila yan. Kasi ganito. This was my testimony in the regional trial court. Kasi ito yung totoo. Yes. Magkasama kami. Hindi na-upisa din. Sumparit sila. Bakit? Sa sobrang, I think, 380 stalls, sumulat sila sa akin. Ibigay ko daw sa kanila yan at sila ang mag-manage. Mag-distribute, mag-award. Sumagot ako. Kahit gusto kong mangyari yan, plain and simple, illegal, hindi ko magawa yan. Ihahabla tayo sa ombudsman dyan. Dyan sila nagalit. Humiwalay na sila sa So akin. yan ang nangyari. Yes, yun Kaya yung gumulo nangyari. ng gumulo itong Uniwide deal. Yes. Ayun. So, kinwestiyon nila sa korte yan. To cut this story short, the loss sa Regional Trial Court. The loss sa Court of Appeals. Nag-reconsideration sila. The loss up to the Supreme Court. The loss. Sabi ng Supreme Court, constitutional, legal yung ordinansa, legal yung kontrata. Now, ito, yung pinaplano namin na stages of construction na dapat malaman lahat ito ng mga affected vendors. We're seeing 3 phases. So, problema namin, asan mo i-relocate yung mga vendors who will be affected by the first phase. Yun yung number 1 problem sa amin. Naisip ko, wala except yung portion of slaughter compound. Doon pa rin tayo bumabalik So noon. ganito, parang kasi that is not part of the public market. So to address that problem, I went to President Ramos. And then walang mahabang salita. He agreed, he issued an executive order making 5,000 square meters of slaughter compound as an extension of the public market. So you went straight to the President of the Philippines. Yes. So we solved. So the first construction to be done will be yung slaughter compound. Kung natapos yan, parang meron kang paglagyan sa set of vendors who will be affected by the first phase of the construction, then i-relocate natin sila dyan. Then construction will start sa first phase in the public market. Wala tayong problema sa second phase, third phase kasi kung tapos na yung first phase, meron ka ng relocation in the public market itself. Ganon yung stages ng plano na paggawa sa implementation. And then, maliwanag ng kontrata nga, is only for a period of 30 years. 30 years? Yes. After a period of 30 years, all the improvements, the buildings, shall become property of the city government without any obligation to pay the value of the same. Well, it's true na I can remember, yung rental was, I think, 120,000 a month. Sinabi nila, balit ata yan. Hindi kasi, tingnan mo, kahit na Uniwide yung gagawa,
sa city pa rin yung may-ari sa first and second floor. So tayo pa rin magmamanage. Magmamanage. Walang paki ng developer. Yung mga vendors sa city sila magbabayad. Yung imamanage yung ng investor. Yes. Uniwide. Third floor up. But one of the floors we are seeing na dapat gawin na centralized jeepney terminal. Parang to help yung sitwasyon sa kayang scattered yung mga jeepneys na kung umuulan, kawawa yung mga pasayeros. At least dyan. So yun ang plano noon. Yes. Sa General Luna, dumiritso din sa public market na yan. Ganun. And then of course, yung parking space ng delivery trucks at yung pupunta sa public market. So that's the entire ng development. That's why ngayon, yung sinasabi nila na bakit against tayo sa ng SM. Hindi naman tayo against kung talagang ilatag nila. Kasi hindi naman tayo against sa PPP. Please, take note. Yung lang, ano ba ang terms and conditions ng development na dapat it should be frankly and openly displayed to all of us. Para on that basis, you can decide specifically those people affected in the public market kung talagang sila okay sila sa ganong development, nakasali sila, that will not violate yung pro people na itsurang development and pro Bagyo. Ganun sana. Full disclosure, ika nga. Yes. Ngunit yung nangyari ngayon, ayun, sabihin nila, okay, may question pa sa sinasabi nilang dumaan sa proseso kasi yung naririnig ko, Robinson daw yung unang recommend ng committee. Hindi naman SM. Ngunit napalitan. I do not know what exactly happened after. I do not like to go into the details. SM na na-issuean ng original proponent status or OPS. Ayan. Ngayon, ginagawa daw nila ang consultation. I do not know how it was. But again, asan yung clear terms and conditions na pirmado ng SM na kung maibigay sa kanila ay ganito ang gawin nila. So that mabigyan natin yung people of Baguio, specifically yung mga affected vendors in the market to really see the terms and conditions kung yun ay acceptable sa kanila, reasonable, ngunit walay. Yung sabi daw, ay bibigyan mo ng advantage yung magbibid sa Swiss Challenge. That is a nonsense argument. Sorry to say. Bakit? Sinasabi kong nonsense. Hindi. Okay, kung latag mo lahat ng terms and conditions. Yes, possible. May iba na mag-bid for a better plan. Ngunit, as original proponent status, it can equal the bid of whoever will come. That will be advantageous to the city government and its people. Bakit sinasabi natin na pinapaboran natin yung maling-mali yan. That's not the essence of genuine consultation and participatory governance. So yun yung ayaw ko sa proseso. Yes. You say in your platform, you say pro-market development for the people and anti-privatization of the public market. Yeah. Paano natin i-explica sa mga tao that you are for the development of the market but against the process in which this PPP is being handled? Kasi mukhang procedural ang ating reklamo dito dahil hindi naman alam ng ating mga taong bayan kung ano talaga ang meron sa SM deal. Yes, because how can you say that it is pro people kung hindi mo alam kung ano ang gawin ng SM? Answer me. Yun ang problema. On that score alone. Talagang ayaw ko yung ganun.
is on this score that dapat sabihin nila, kung tama ang sinasabi nila na kahit SM nang gagawa, 70% ay pag-aari ng city. I am sure, sino ba ang uupos dyan? Ngunit ipakita nila how that is going to happen. May pinirmahan ba ng SM na ganun yung gawin nila? Mag-invest sila ng 6 billion, ay ganun yung mangyari, and then ibibigay sa city yung 70%. Asan yung mga vendors dyan? Asan sila? Ganun sana eh. Hindi kagaya sa ng Ordinance 1995 na sabi ko nga, klaro dito ang mga vendors, dito, pag-aari ng city ito. Di walang... Lahat ay klaro kung baga. Yes, yun naman eh. That's why ito, yung sinasabi na may conflict, sinasabi ng pro-development. Bakit ayaw? Hindi ko ayaw yung SM. Yung problema at this point in time, hindi nakukumply ang elemento ng sinasabi natin na the development must be pro-people. Ganun eh. Again, pro-Bagyo. Kung tama yung naririnig natin na 50 years nung length of lease contract, na yung rental ganito. Sila din yung pinapanggalingan ng salita na medyo short change yung city diyan. Ikalawa, ang haba ng period na it will be operated by the private sector. And matapos yung 50 years, babayaran mo yung value of the improvements. Gusto mong kunin yung So, hindi mo mabiblame yung ibang tao na nagsasabi, parang piniprito ka sa sarili mong mantika. Yan po ang sentimiento ng ibang tao. At I do not blame them kasi hindi klaro nga ang terms and conditions, ano ang gagawin ng SM, ano ang talagang for the city, for the public, specifically those vendors na apektado sa development. Yun lang yan eh. But as far as PPP is concerned, that is allowed by government. Public-private partnership, allowed yan eh. So I hope na the city government will because I am sure SM is a good investor on it. Bakit naman? Why? Hindi ganun yung gawin. So ganyan po ang hinaharap na mga issue ng ating syudad at a lot of people have a lot of opinions on these burning issues. Let me just read a few comments here. Meron dapat balikan si Apo Dumogan sa Kongreso para ayusin ang depektibong city charter. Pag-uusapan natin ito next. Suportahan po natin ang buong Timpuyog Tipagyo para sa pagbabago. Nandito na po ang ating mga supporters. Of course, hindi natin matatawaran ang supporters ni Attorney Dumogan over the decades. Ang dami-dami na po nating comments dito. Pero isa po sa pinag-iinitang topic ngayon, ang depektibong city charter dahil nga po na-veto ng ating mahal na Pangulo ang amendments para dito. Now, this is an issue in Congress. Ano po ba ang pwede natin gawin dito? Some say that to be able to correct this, we will need a plebiscite. Okay. Bago kong sagutin yan, salamat kayo na nag-react at sumusuporta sa atin. God bless to each and every one of you. Now, puntahan natin yung city charter. Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Apo Congressman Gu. Pinasa na yung revised city charter. Ngunit sana, he should not feel bad na ipinpoint natin yung kulang at mali dyan. Kasi, kung hindi natin ikukurik yan, malaki ang consequence sa ating lungsod na hindi mabuti. Okay? So, ano ang dapat gawin natin dyan? May magagawa pa ba? Yes. And I am sure we can. What is this? File another amendment. Rewrite the city charter. Rewrite the city charter para yung mali na nandyan, i-correct natin. Yung kulang na wala dyan, idagdag natin. Ganun lang.
Let me start. If you will ask me, yung bago punta ako sa plebiscite, kailangan ba yung plebiscite? May nagsasabi, abogado pa nga na, kailangan daw. There's no clear provision of the law that mandates that in an amended city charter, kailangan nyo plebiscite. So, very big question mark. I do not like to waste my time on the issue of whether plebiscite is required or not. Alright. Sa tingin ko, yun nga, nasagot ko na yan, walang batas na nagre-require. Ngunit puntahan natin yung mas importanteng issue na dapat i-correct natin or dagdagan natin. Sa pages 1 and 2 ng naipasa na siguro, gaya ng sabi ko, intelligente si Apo Congressman. Ngunit siguro, with all due respect, hindi sa ganitong klase ng legislation. Sorry to say on that point. Hindi na paninira sa kanya. Sa pages 1 and 2, yung kulang dyan, walang meets and bounds ng territorial boundaries ng City of Baguio. At bakit kailangan na kailangan ito? It's a basic in a charter na it must state the coverage of the jurisdiction of the city. So ito po ay wala doon. Wala. Then, yung sinabi lang diyan, general, that the city will maintain its territorial boundaries. Yung isang mali diyan na dapat ilagay, nakalimutan ata na meron tayong boundary dispute, specifically with Tuba. Ang dami sa atin yung hindi nakakaalam na Tuba is occupying 48 hectares na part ng Baguio. Ito hindi sabi ng Tuba, hindi. Sila ang nag-conduct ng relocation nila. At sa the late engineer Canuto Calatan yung nag-relocate. At siya ang nagsabi na Tuba is occupying 48 hectares of Baguio na 3/4 of the municipal building of Tuba is within Baguio City. So ito yung nakaligtaan. Yes. Now, ano ang solution dito? It took us long time to address this one. Kasi yung ayaw ng province of Benguet officials in Tuba, yung paggamit ng salita na exchange or swapping. Sinasabi nila, kung gamitin natin yan, di inaamin namin na gusto. Sabi ko sa isip ko, ito sana. But just in passing, gusto at hindi ninyo, talagang ganun. But okay, to address that problem. Kasi sa inyo, political suicide, if you will use swapping or exchange. So, ano ang naisip ko? Naisip ko, ganito, gawin natin. Under the guise of relocating the territorial boundaries of the city, okay? Kung punta tayo sa 48 hectares na yan, i-release natin na yan sa inyo. Ngunit kunin namin sa Green Valley in Santo Tomas, Apugan para walang bawas ang total land area ng Baguio. Alam natin ba? Ang total land area ng Baguio, 57,496,670 square meters. Eksakto. Yan, eksakto. Walang mabawas dyan. At the same time, nasolve natin yung boundary dispute. Pinaka-importante ang tagal na dispute yan. Now, approve na ang bagong technical description ng city that settled that one. That's why when this was being heard in Congress, yung aming amendment, kasi meron kaming amendment approved by the lower house, approved by the Senate, I defended it in the bicameral conference committee, binito lang ni Nunoy. Tuba officials had been coming with me in Congress supporting that amendment because of that settlement na wala sa revised city charter. Importante yan. Second, na makorek dyan. Yung City of Baguio, as we all know, is a chartered city. What does it mean?
September 1, 1909, na chartered city yan. It simply means that the city is independent from the province. Hindi po kailangan na yung ordinansa ng city maipo-forward sa sangguniang panglalawigan kasi independent nga tayo. At dito nagkakaroon ng confusion ngayon dahil hindi rin naman alam ng probinsya kung paano i-handle ito. Ayun nga, that's why I'm going to now. Nakakalungkot na under section 3 sa paragraph 4 maliwanag na yung nakalagay dyan, forward to the sangguniang panglalawigan, approved ordinances of the city of Baguio shall be forwarded to the sangguniang panglalawigan in a manner provided under section 57 of the Local Government Code. Ano ang Section 56? These are ordinances of component cities. Bakit? Pumupunta yung ordinances ng component cities sa Provincial Board for approval kasi sila ay hindi independent from the province. They are part of the province, which is different entirely with the city of Baguio, which is independent from the province. Talagang maling-mali yan. Alright. Our good congressman came out with a statement na sinabi niya, Secretariat ang nag-insert yan. Nagkaroon ng insertion na hindi niya nalalaman at hindi niya napansin. Yun nga, but let me comment on that. I do not know how it will happen. Granting na yun nga yung nangyari. Nagkamali. Ikaw ang principal sponsor. Bago mo ipresenta yung inyong bill sa plenary, hindi mo babasahin. Sabihin natin, nakaligtaan. Okay. Pumunta sa Senado yan. Dumaan sa Bicameral Conference Committee. Sa experience ko, sa maraming beses na membro ako ng Bicameral Conference Committee, isa-isahin nila yan from section 1 up to the last section. Page 1 and 2 pa nga lang tayo ay may mali na. Ayun nga, bakit lumusot yan? Hindi ba niya kasi nakita? Alright, granting hindi niya nakita. At yung mga membro ng Senado, hindi nila alam yung ano na yan. I do not know kung I do not know who were those. Kasi during our time, yung amendment na ginawa namin, I can remember si Senator Dilon, Senator Pangilinan. Buhay pa si William Santiago diyan si Coco Pimentel, na magagaling na senator and mga abogado. Kahit nasabihin nila nakaligtaan yan. Alam mo, yung Bicameral Conference Report na ito ang final version of the bill, pipirma ka as member of the Bicame, so, specifically as principal author. Bakit hindi mo ba binasa? Bakit hindi mo ba binasa? Kasi kung may binasa ka na, hindi naman galing sa iyo at hindi na-discuss sa talagang isauli mo. That's why, huwag tayong diyan. I do not like to delve much on that, but I'm just commenting. Because you have been in the same congressional seat for a long time. And you know the process. Again, we are opening the doors to our Congressman Marquez Go to explain the discrepancies in the city charter and what he plans to do about it. May equal opportunity po tayo dito sa ating The Breaking Point. That's why. Dahil pinag-uusapan natin to because it concerns Baguio City. Yes, and talagang unbelievable yung sinabi na in-insert yung kung gawin nila, that's plain and simple falsification. Punishable by the revised penal code, aside from the fact na pwedeng ma-dismiss ang naggumawa ng ganun. Marami pong nagtataka talaga sa rason na ito. At a lot of people deem it really unacceptable. Let's read a few comments. No trace of pagiging ulyanin here. Sa mga nagsasabi dyan, please watch this. Very sharp ang memory ni Sir. Talagang hindi po nag-uulyanin si Attorney Dumogan. All perfectly said and explained. No sign of dementia. May dementia na daw po kayo. Wala naman. Ang dami po nilang
sinasabing sakit ninyo, Yeah. kitang-kita natin, wala po siyang demensya. I will attest to that. Nag-golf pa rin po ba kayo, sir? Yes. Yan po ang problema natin sa City Charter. Para sa inyo, hindi kailangan ng isang plebisito. Kailangan lang nating i-refile at ayusin kung ano yung mali. Yes. A plebiscite is very expensive. Yes. At alam natin na ang hirap magplano ng isang plebisito. Yeah. Okay, yan po ang City Charter. Wala Ituloy pong pa natin. pinapatamaan. Meron pang seryosong dapat makorek opo. dyan. Ikaklaro ko lang po, hindi po nagpapatama o naninira ang ating Yes. mga guests dito. Thank you. These are Hindi just talaga. issues that we have to tackle Yeah. point by point. Go ahead. What do you want to add? Next, okay. Yung matagal na problema ng city regarding sa alienable, indisposable public land. Naku, madugong usapan ito. Ayun nga, but hindi naman actually complicated yan eh. Mhm. Ang problema dito, ang more than 200 square meters hindi qualified to be titled under residential free patent. Yung residential free patent was passed during our time. So libre ang pagpatitulo sa 200 or less na walang babayaran yung applicant. Problema natin, yung more than 200. No, kung puntahan mo, sinasabi ng DNR, we have still 1,080 hectares na kalawak ng alienable and disposable public lands in the city of Baguio na mostly covered by TSA. Anong equivalent sa square meters? 10,800,000 square meters. So that the people of Baguio will understand. Ano kasi ang problema sa TSA? Problema sa TSA, mandatory po ang public bidding. Na ikaw ang aplikante, ikaw pa ang magbabayad ng publication fee palang maibid yung application mo. Ang dami ang natatakot dyan at hindi tumutupad kasi ang fear or takot na baka mililitaw na mag-outbid sa inyo asang kaya ngayon. Yon, solusyon. Yung ginawa namin amendment, inalis natin yung TSA. Pinalitan natin ng HALS direct award sa mga actual occupants in or qualified applicants na walang public bidding. Yun, yung solusyon. Nandyan sa amendment na ginawa namin Para yan. mawala ang takot ng ating mga kababayan. Yes. Nandyan sa amendment namin na I'm sure si Apo, good congressman ko, had a copy of that one kung bakit hindi yun yung nilagay sa Revised City Charter. Kasi sa Revised City Charter na naman, na-maintain pa rin ang TSA. Ayun. And then yung explanation, may proseso sa DNR na pwedeng So balik ang award. takot ng ating mga kababayan Kasi ngayon. anong sinasabi nilang proseso sa DNR? Sinasabi nga natin na TSA nga ang problema diyan kasi kung puntahan mo sa DNR, ang dami ang TSA nga. Yun nga, imagine the area na wala pang titulo na 50 years old, 40 years old, tagal na application na wala pang titulo, walang award. That's the solution to that. Sunod na sister, sa akin seryoso ito. Sa dating City Charter at sa amendment na ginawa namin, klarong-klaro na yung babayaran ng aplikante sa alienable and disposable public land na more than 200 square meters, pupunta lahat sa city. Walang pupunta sa national government. Nakakalungkot. Nawala sa bagong City Charter yan. Nawala. To me, this is very serious. Imagine, 10,800,000 square meters na mostly covered by TSA. Kahit sabihin mo lang na 300 pesos per square meter yung babayaran ng aplikante, aabot sa billion yan that can possibly fund the development of the market. At nawala ito sa Revised. Nawala sa Revised. Tinanggal. Dapat ito ang ibalik. Ito ang ibalik. Okay. Last.
nilagay ang Janhi Naku. as special. Yan po ang susunod kong tanong. Pag-usapan natin ang Janhi. Total, Provision. nasa city charter tayo. Yeah, parang unang-una, bakit kasi nilagay? Okay, kahit nilagay mo na yan, sana, sinundan sana ang condition number 14 and number 16, Resolution 362, Series of 1994, that outline the conditionalities for the development of Janhi. May comment ng mga iba dyan na nalulungkot ako kung bakit opisyal ng Bagyo ang nagsasabi na walang visa yan kasi walang memorandum of agreement na pinirmahan ng city and BCDA. I told them repeatedly, you are wrong. We're talking True. about the 19 conditionalities. Yes, but kasi part ng ngunit, I do not like to just leave it that way, parang klaro. Hindi totoo yan. Bakit? True, walang mga na pinirma ng city and BCD. Ngunit yung nangyari dyan, after we had passed Resolution 362, binigay namin sa BCDA under the chairmanship of Lim at nagpasa ng BCDA ng kanilang resolution approving in toto yung 19 conditionalities. There you are. There's already a meeting of the minds. Second, in-implement naman yung BCD a lot of the conditions. That really proves na there's already a contract between the city and BCDA. Ang example? Yung 25% of the lease rental of Janhi na share ng city, binibigay naman yan Maliwanag ka ba, Marlene, na papayagan ng audit na ibigay ng BCDA sa city yan kung walang legal basis? Natural. Hindi. Ano ang legal basis? It's the 19 And we have been conditionalities. holding on to these 19 conditionalities magmula pa nung umpisa. Yes. In fairness, sa condition number 14, which is to segregate yung 13 barangays from the coverage of Janhi, during the time of Chairman Lim, he appropriated 2.8 million. Si Engineer Saksigni ang kinumission nila to implement it. Hindi lang maintindihan ng tao noon. They had been protesting ng akala nila inaagaw yung kanilang lupa. Hindi na natuloy na nag-revert back yung ibang pundo. So, ngunit 2001, na si Manong Bernie ang mayor, we got Engineer Jose Fernandez that conducted the segregation survey. Noong sana, approve pa sa DNR yan approve ko kay Apo GMA ang revised proclamation. Nag-complain ng BCDA na may error sa technical description at bakit daw naisama ang water seed and forest reserve sa So bumalik kami sa DNR. Now yung inaayos namin, napalitan na naman yung administrasyon ng BCDA, and this is the problem of our system of governance. Nag-iba na naman yung kanta na sinasabi nila. Iba na naman ang gusto. Kada Yes. palit ng pamumuno, proven po kasi ito sa ating syudad. Kada palit ng pamumuno ng BCDA, It's all over the Philippines. back to zero tayo. It's a problem of system of governance. Yun. Anyway, I just touch on that. Yes. So just the last last point regarding this one bago natin iwanan. Now, in short, we can say that si Apo Congressman Go admitted his shortcomings. He did, yes. In some, I see some because yung niras niyang amendment of the newly amended city charter covers only section 23 subparagraph 4 and article 12 section 55. Yung pag-alis yung sinasabi natin na i-forward mo sa province of Benguet at saka yung pag-alis mo sa Janhi as part of the city charter, yun lang yung coverage ng kanyang amendment. Kumulang pa rin. Yes, it did not cover your other Important points, which, as you said, was vetoed by the President. Was vetoed by the President. That's why yung sinabi mo kanina na problema tayo ngayon, I will use as
the problem. Yung recently approved na city budget 2025, meron na yung appropriation budget na inaprubahan nila eh. I am waiting kung sakaling idiretso nila sa DBM to comply with the process. Baka sabihin ng DBM, bakit hindi ninyo pina-approve sa province of Benguet? Sarili ninyong charter yan Baka sabihin nila, baka kung ipunta mo sa province of Benguet, baka sabihin nila, bakit pinupurward ninyo yan? Chartered independent city kayo eh. Asan tayo ngayon? So doon tayo magkakaproblema talaga. Another one. So of course, isa ito sa mga pinaka-importanting kailangang tutukan kung sino man ang mapupunta sa ating congressional seat. That's very correct. That's why we are appealing to our electorate. Sa aming kumakandidato na congressman, tingnan ninyo ang sino sa amin ang malawak yung kanilang knowledge, kaalaman sa ganitong problema so that yung proper legislation can be done in Congress. Because this can only be corrected by way of legislation. And dito natin makikita kung paano nga naman talaga magtatrabaho ang ating sitting congressman. Kung sino man ang ma-elect, malalaman natin in a few days. Yeah. Nakita ko dito, refile a bill on Cordillera Autonomy. Merong mga nagsasabi, we all know that you are pro-Cordillera Autonomy. Sinasabi ng iba, you have vested interest because you have always wanted to become the regional governor. I answered that repeatedly. Sabi ko pa, I challenge a lot of sa consultation na kung gusto ninyo, just to prove that, because in the first place, wala namang bawal dyan eh. But just to answer them, I am willing, lahat kami, who are advocating for autonomy, mamimirma ng na disqualified kami na tatakbo dyan. So that answers it. Yes. Ay gusto ninyo, ako lang. Alam ninyo, people of the Cordilleras, this is a very good opportunity to uplift yung ating status as a region in terms of development, in terms of tourism, in terms of income. That is somewhat good for the future of the Cordillera, especially for our children who will be following us. Kung sana, let us not waste our time on these simple issues. Magtulungan na lang tayo to look at the draft of the autonomy bill. Kasi ito ang importante. Kung ano na naman ang mali dyan at kung meron kayong good ideas that should substitute any of the provisions, you are very much welcome. I've been the chairman of the regional technical group. I had presented this in the Senate, in the Constitutional Committee formed by Duterte, and then in Congress. Talagang pinapalakpakan nila eh. Alright. May consultation sa Benguet State University. Yes. Sa na yan. Sabi nila, autonomy kami, ngunit ayaw namin sa bill na yan. So I said, well, no one has the monopoly of knowledge. So ganito ang gawin natin. Kung talagang kayo, genuine kayo na you are really pro-autonomy, I'll give you a copy of this bill. Can you point by point come out with a counter proposal which are doable that we can place instead of this section. We give you 30 months to do it. Parang ito dapat yung gawin natin. Yes, walang sinubmit. So ano yan? It's for the sake of seeing we are pro-autonomy but we are against that bill. All right. Wala eh. So that clarifies the regional governorship issue dahil hindi na kayo iniwanan ng isyung ito. Yeah. Okay, let's go into one other issue. Napakarami nyo na daw personal na lupa. Ang dami nyo daw na acquire na properties all over Baguio and the Cordillera. How true is this? Totally false. Totally false. Alam mo, palaging ganun yung ginagawa nila to
somewhat malign me. Dahil You can check. ito daw ay nireregalo ng mga kliyente, binibili nyo daw. Hindi. Ganito. You can check my salin. You can check the city assessor's office kung ano. Yung lupa ko lang na konti sa city of Baguio in Benguet, attorney's fee ko pa yan. Wala ako sa government service. Maliwanag sa records. You can trace it out. Yung nakuha namin sa Ordaneta and Santa Barbara, 1985 na nakuha namin yan. Wala ako sa politika dyan. Masama po bang magkaroon ng maraming lupa? Exactly. Now, okay. Yung siguro, mirong lang konti na nakuha ko when I am in public service. But, galing naman sa aking sweldo yan eh. Hindi galing sa kalukuhan. That's why... Ang slant po kasi ng naririnig natin na napakarami yung properties, ang dami yung lupa, ay nabibigyan ito ng slant na corrupt kayo. Ay, yun nga. Kasi, gaya sa irisan. Alam mo yun, maraming talagang nagpipint ng totaling false accusation against me. Sa irisan, yung Cypress, na about 7, I think 14 hectares yan, sa Purok 28, irisan din. Hindi ko lupa yan. Lupa ng Asia Pines, headed by Peter Santos. Yung participation ko lang dyan, naawa ako sa squatters. Ako ang nag-negotiate na ibenta ni Peter Santos sa kanila sa reasonabling presyo. At siya at 350 pesos per square meter title property, tapos na yung may subdivision approval. Yun. Sa taas, I was the lawyer of these squatters 1978 pa. I've been convincing the Villar family na ibenta nila sa kanila. Wala. Ngunit nung namatay sila, yung mga anak, I was able to convince them 2015 at 650 pesos per square meter. Per square. Again, titled property, payable in 2 years. Ganun namang nangyari diyan eh. Maraming problema kasi maraming hindi nakapagbayad dahil sa akin. Hindi tinerminate yung Villar yung kontrata. Gaya din sa Cypress. Nung hindi makapagbayad, I organized them. I put them in the community mortgage program ng city, ng government. So NHA ang nagbayad at nag-in-installment nila sa corporation ng NHA. And we just delivered some of the individual titles sa kanila. So yun ang sinasabi nilang, lupa ko yan. Hindi ko lupa mga yan. Nasasaktan po ba kayo pag inaakusahan kayo na corrupt kayo at nakuha nyo itong mga lupang ito because of your position? Natural. Iyon yung talagang nag-i-stress kay Mrs. Na gusto nang ayaw labas ka dyan. Mabubuhay tayo na hindi ganun. Kasi wala ka namang ginagawang ganun. Pagkatapos ganun yung sinasabi. Mukha pong napakalaki ng sakripisyo ng inyong pamilya para sa political career ninyo. Do you think it's all worth it over the years? Well, I cannot also remove my heart sa magagawa natin sa people that you are given the opportunity to touch. Naintindihan na po ba ng mga anak ninyo itong your heart for public service? Of course naman. Natanggap na nila. Yeah. One of them actually is medyo inclined sa my second daughter. Ngunit yun yung dahilan na inalis yung kanyang ina at pinuntanan niya sa estate kasi nung I was in Congress, she was the one manning my district office here. At kung wala ako, siya ang nagsasalita. Sinasabi ng tao, ito ang talagang magmamana sa kanyang ama. Mas magaling pa atake sa kanyang ama. Nakarating kay Mrs. Alis ka na dyan. Tama yung tatay mo. Talagang pinaalis muna siya. Pinaalis siya. Umiyak yung aking anak. Sabi ko, imbis na mag-away kami kay Mrs. Sabi ko, to pa rin mo, she might be right. Anyway,
kung hindi successful yung buhay mo dyan, you can always come back. Come back. That's the way that I had Mhm. addressed that problem. How is your wife handling the campaign now? Because a lot of people really love Ma'am Becky. Well, Visible ba siya? nag-usap Sumasama na pa kami ba na siya? hindi na siya visible. Hindi na siya visible kasi ako rin naaawa ako sa kanya. Mhm. Mas maganda na lang na she should not be visible. So yan ang pinagkaiba ngayon. Dahil Yes. sanay na sanay tayo na lumalabas si Ma'am Becky kasabay ninyo at nagho-hold din ng kanyang sariling mga meeting. Yes, ganun. Okay. Pag-uusapan natin ngayon, sir, sa tagal nyo in public service, ano ba ang pinagkaiba ng politika ngayon at noon? Dahil batidong-batido kayo dito. Pangangampanya, mudslinging, ang dami na pong naakusa sa inyo. Hindi, Pero ngayon, yung pinagkaiba ng politika ngayon, nakakalungkot. Yung mga values ng tao parang naiiba rin. Dahil of what is happening all in the surroundings. Kasi noon, kita ko, saludong-saludo tayo sa people of Baguio. And I hope majority will still be the same. Hindi nasisinag sa pera. ngayon po, Ngayon, medyo problema na. medyo madumi ang politika ngayon. Yes. Mas lalo nga na sinabayan yung tublak atapad pala, hindi tublak. Ito yung AX-AKAP, ayuda. ayuda. And then, may liban pa dyan. Milipad na pira. Yun. Hindi ganun noon. At yung nagsubok noon dyan, wala. Hindi tatalab. Ako, nung opponent ko si Apo-Labo, ano ba ang kaya ko kay Apo-Labo? At that time, Anong taon po yun? this was 1995, Siyempre, 1998. naaalala natin talaga si Apo Jun Labo. Of course. Magarbo talaga siya. Yeah, kumpare ko yan. At meron din kaming pinagsamahan. Ngunit, of course, marami akong hindi ko gusto sa nangyayari during that time. That's why. Ngunit, 1992, kasi yung nangyari 1992, Vice Mayor naman yung tinakbuhan ko eh. Ngunit yung nangyari na disqualify si Apo-Labo, April na, bago yung eleksyon. April of 1992, may decision ng Comelec na disqualified. Inapil lang niya sa Korte Suprema at nung canvassing na eleksyon, nanalo si Labo. 28,000 plus as against, I think yung boto ng next is 14,000 plus. Napaka-popular niya nung panahon na yun. Ganito kasi yung nangyari. I will explain it. Ang dami ang mga very competent, qualified na candidates na kumakandidato. And ito nga, I will explain na. Sa tansya ko at that time, kung meron man at meron, yung tumatanggap ng pira or bigas or ano, baka it will not exceed 15%. Ngunit yung nangyayari, bakit nananalo si Labo? Ang dami ang very competent, qualified na tumatakbo, isa si Labo ngayon. So, yung boto ng mga intelligent voters, classes A, B, C, D, Lahat-lahat na. E, divided sa mga intelligent, tatalab ngayon yung bigas, yung pira sa talagang nangangailangan ng pira. So, manalo si Labo. But if you will add the vote, kagaya in 1992, I can remember, yung second is of course si Apo Roberto Bongo Ortiga. 14,000 plus. Yung third, si Mang Tini Francia, 14,000 plus. Kung tipunin mo yan, talo si Labo. Ngunit wala eh. Next, magkakalapit yung mga magagaling na kandidato. That was how it was. That's why, 1995, after
rehabilitation of Baguio, 1992 to 1995. This was after the earthquake. Yes. Kaso ako nga, ang mayor dyan kasi na-disqualify si Labo. Kahit isang segundo, wala akong inupong vice mayor at that time. Yung nangyari sa outtaking of June 13, 1992, mag-take-out kami ng umaga kasi by 12, past 12, function kami as elected officials. Nag-take-out ako ng vice mayor, 9 o'clock in the morning. After 15 minutes, pinag-take-out ako na na mayor. Ganon kabilis ang nangyari. Yes. So, ganon. Now, matapos yan, nakita ng tao kung paano tayo magtrabaho. 1995, sabi ko, unang-una, ayaw ni Mrs. I want to give up politics. Go back to my private law practice. Palagi sa bahay yung mga leaders, walang makakatablo kay Labo kung hindi ikaw. Ay, do not flatter me kasi paano malalabanan? So ang kwento noon ay nagiging kwento rin ngayon. Yeah, malalabanan ko si Labo ganito ang piray. Hindi, ikaw lang, sabi nila. So to cut this story short, inanalyze kung bakit nananalo si Labo. I'm not supposed to see this, but anyway. So sabi ko, okay, kung ganon yung decision ninyo, kasi magalit pa ng iba, yung private interest mo lang yung tinitingnan mo. Anong mangyari sa City of Baguio? Okay. Makipagsugal tayo. On one condition, sabi ko, walang ibang tatakbo, mag one-on-one kami kay Labo. Yun ang kondisyon. Yun ang kondisyon ko. Parang kung nanalo si Labo, luhod tayo sa kanya. Siya ang gusto ng taong bayan. So tatanggapin. Tatanggapin. For the first time, nangyari yan. Anong resulta? Hindi ko in-expect na ganun kalaki ang aming diferensya. I know, nagbigay ng 50,000, ang laki kayang 50,000 sa isang barangay captain, na after election, hinabla pa ang binigyan. Kasi natalo siya sa napakarami na barangay kwento ni Attorney Dumogan talaga. I do not like to Pero be ganun delving ang on dyan. nangyayari. Ganun nangyayari noon. This time, as I said at the outset, nag-iiba na ang values ng tao. May nagsasabi, siya ang minaibigay. Hindi na ina-analyze the serious consequence of being given the money or in short of selling his or her own vote, which is talagang contributory sila sa corruption. Is it more difficult now to run for public office when you do not have enough funds? Yes. Pera-pera, number one ngayon. You just look at the surrounding. Kayo po ang pinakabatido, sabihin ng hands down, in terms of public service, your career has been looked up to. Pero pati kayo ay nahihirapan sa kampanyang ito. Yes. Kasi nga, yung ini-expect nga ng tao may tao, ang grupo na talagang ini-expect na magbigay ka. Harap-harapan. Which is never happened in my political career. It's an indication of the needs of our people and the changing times in Baguio City. At naabutan na nga natin itong panahon na ito. A lot of people, especially politicians who have been here for a long time, complain of this phenomena today, na bumubuhos nga ang pera. At tinatanggap ng mga tao. What do you think should we do about it if people accept the money and accept the ayuda? Well, gaya ng sinasabi ko, tanggapin ninyo kung may naggaganon, ngunit huwag ibubuto ang nagbibigay. Kasi insulto sa atin na butante yan. Kung ganito ang sitwasyon natin sa buhay, binibintahian nila tayo na they can easily vote us by that little amount. That money can perish few days after you receive it. But the consequential effect, ang pagbinta mo sa boto, will be felt for a period of many years. It might not even be 3 years. It can even exceed that. Kasi
palagi siyang nananalo. That's why, hindi mo maalis yung sinasabi nilang ginagawa ng politician na, sige, kung ano yung source ng illegal income, ipunin mo kahit anong sinasabi ng tao. Total, eleksyon, bigyan mo ng kanilang bungangan ng pera. Tingnan mo, hindi na makasabi ng negative sa inyo yan. Parang ganun eh. Insulto masyado. Sa Ganyan atin, po ang nangyayari sa ating politika ngayon. Not only in Baguio City, but actually, it's a more problem on the all over the Philippines. surrounding areas, all over the Philippines. Nagulat ako when I was in Congress, nagkukwento yung sa Bisaya na 400 million yung gagastusin ng isang 400 kakandidat. million. At the time, ngunit ito makakarinig ka ng billions. Paano mong, kahit galing mong mathematician, paano mong marirecover yan sa 3 years only? At ito ang hinaharap natin ngayon. Malamang naninibago tayo sa Baguio City dahil nga maraming mga bagong nangyayari ngayong kampanya. Yeah. At baka naman nakukulture shock ang ating mga kababayan. Babalikan ko lang po ang isa na nasa legislative agenda ninyo. Yes. Dahil alam kong mahirap gawin ito. Magpa-file kayo ng anti-political dynasty bill. Yes. Paano ho kaya magso-survive ito? Dahil ang ating mga kongresista talaga namang parte talaga ng dynasty. Ay titingnan natin. This will be a taste kung nagbago ang mga kasama natin. Who will be those who will be in Congress? Marami po kayong masasagasaan dito. Are you ready to become the unpopular congressman kung sakali? Well, this is a constitutional mandate. Even if I will lose, I will try. People are thinking na ngayong eleksyon na to, sa dami ng tumatakbo for Congress, ay mapupunta sa inyo ang boto ng tao dahil iisipin nila, ay, magdodumogan na nga lang ako dahil nga po sa inyong career. Ano pong masasabi nyo dito? That you represent the sane choice. Well, salamat kung ganun yung decision ng ating minamahal na kababayan. At as I said, nakita naman nila ako, paano ako magtrabaho. Hindi po tayo perfecto. Marami din akong pagkukulang, but deep in my heart, talagang ginagawa ko ang makakaya ko to address yung problema na dapat bigyan ng tugon at solusyon. Ganon naman yung Hindi ako, mahina ako sa social media. Hindi kailangan na maininews lahat ng ginagawa. Well, pasalamat ka kung natingnan ng media na dapat in-news yan, okay lang sa akin. Ngunit kung hindi, okay din sa akin. Yung importante, nagawa ko ang makakaya ko to address the problem. Babalik ta rin ko, sir. Paano pag hindi kayo pinalad ngayong eleksyon na to? Well, balik ka sa private life mo. Balik ka sa private life mo. Wala kang ibang gawin. Gaya ng nangyari sa akin. Ganun naman eh. At bumalik ako sa private practice, serving whoever those that I am given the opportunity to serve. Tingnan mo. Law students, graduating law students, accused of illegal recruitment resulting to economic sabotage. Na, well, I do not blame other law offices na sabi daw nila 500,000 yung acceptance fee, which unfortunately these people cannot afford. Pumunta sa aking opisina. It's not to brag for myself. You can check the facts. Ngunit ako, I was touched. Yung nagdala sa kasong yan sa akin, well, yung isa sa na-accused na babae, Nubia, yung distant grandnephew. So yung nanay niya ang nagdala sa akin, please handle this one. Na walang binayaran sa akin, na acceptance fee na gano'n. So I handled it. So babalik kayo sa public Palayan, private practice? Yes. Sa Cabanatuan, San Jose City, Binyan, unbillable. So,
Ang ginawa ko, kasi inarestan nila yung isa sa kanila, public school teacher sa City High, na-detain sa Cabanatuan City Jail. Siya muna ang inasikaso ko. Sinabi ko sa tatlo, pagbutiin ninyo, mag-graduate kayo. Wala tayong choice. I will surrender you. And then at the same time, we have to clear your name. Natapos ko ang kaso yung nauna. Hindi kami nagkikita kasi pandemic eh. Nakikita niya ako na mag-a-argue sa San Jose City sa Zoom Sa TV. Zoom, opo. O, ganun. Natapos ko lahat yan. Akala ko i-release ko. Meron palang kaso sa Binyan. Yun yung dahilan na pumunta ako sa Binyan. And then, natapos. Okay? O, nai-release na siya. Then, hinanap niya ako. Nakita ko sa frontage ng aking opisina, I have siya ata, ang maestro na si Alamag. Ay, tumakbo sa akin. Umiyak siya na, sabi ko, yeah. Thank the Lord. Palabas ka na. Ganun. Tapos nag-graduate yung 4. Pumunta sila sa akin. I will surrender you sa regional NBI office. I talk with the director. Papasalamat ako kay Director Francisco, babae from Manila. In-explain ko yung sitwasyon nila. I said, please allow them to be detained in your detention center here. And during this detention, just without us putting in black and white, allow them to review because they are preparing to take the bar. So, mabuti, umuon naman siya. Magbista kami sa Binyan, Laguna. They are being escorted by 2 NBI agents sa Cabanatuan City. Ganun din. Awa ng Diyos natapos. Tapos yung kaso. So, and I'm happy that sa dalawang nag-examine ng bar, pumunsa yung isa, itong babae. So, she will be a full-fledged lawyer. So, ganyan po ang mga kasong tinatanggap nyo? Yeah, no, our point here is, yung puso mo ba na to serve people, sa makakaya mo, sa naaawa ka din eh. Hindi dahil sa gusto mong magkapira dyan. So, that's why they are now in my office working with me. Kasi sabi nila, wala kaming ganong binayad sa iyo, magtrabaho na lang kami dito. Ganun. Nung huling eleksyon, dinamdam nyo ba ang pagkatalo ninyo? Yeah, of course. Talagang dinibdib ko ngayong problema natin, which I hope, it's not sour graping, yung epekto ng makina. Nung nagsimula ang makina, hindi na nagtutugma ang resulta ng survey na ginagawa namin araw-araw sa resulta ng eleksyon. Noon, sa manual eleksyon, tutugma. Difference of 1,000 or less. Which is forgivable. Yes. Maraming dahilan. May namatay, may emergency na nangyari. But this time, and I have proven to myself na it's being manipulated na ito ang aking dinadasal na sana in this 2025 election hindi mangyari. Sayang na naman yung pagod kung yun ay namamanipulate. I hope yung pinorma nila, ang gagaling cream of intelligent people, yung nag-volunteer to guard the election. And I hope yung comment ni attorney, yung tiga Isabela, na talagang brave to contradict Chairman Dag Garcia of the COMELEC, I hope they should consider those. Kasi yung problema sa computerized election system natin, okay, magaling yung pagpalit natin na imbes na isusulat mo yung pangalan, you just say
the number of the candidate you are voting. Tama yan. Parang yung mahirap na magsulat. Madali lang ganun. Ngunit yung sinasabi ko noon pa, when I was in Congress, natalo kami noon. Hybrid sana. Yung pinaka-importante sa election, if we really like to maintain clean and honest election, yung canvassing must be manual. Parang makita mo paano mabilang ang boto ng tao. Total, sa lahat ng eleksyon, at 10 o'clock in the evening, tapos lahat yung canvassing in the precinct. In the precinct. Alam mo na yung nanalo. Ngayon, ano ang proseso? Subo mo yung inyong baluta. Yung lalabas, okay. And then, idadrop mo din yan. So, you have not any evidence against the magre-rely ka lang kung ano ang papalabasin ng makina na yun yung resulta. Yung sinasabi natin noon, manual sana yung canvassing, yung mabagal sa manual election, yung pag-prepare ng election return. Kasi nandyan na yung resulta ng election, yung Board of Election Inspectors, isusulat nila yung pangalan ng kandidato down to the party list. Itatali na naman nila ang resulta na nakanbas na boto sa election return na kung minsan magkamali sila. Yun yung magpabagal na aabot sa following day. Yun yung dapat makomputerize. Total, alam mo naman lahat ng eleksyon. Nakatype sana sa computer lahat ng pangalan ng ng kandidato. Encode mo lang yung resulta ng manual canvas. Then, bago siguro mag-alas 11, nandyan sa canvassing center yung lahat ng resulta. In that way, we have seen all the parties involved, including the public, have seen how the votes are really counted. So yan po ang talagang problema dito sa ating automated election. Marami nga po ang meron pa rin mga inaalala sa mangyayari sa atin sa Lunes dahil bago nga po ang ating mga vote counting machines o VCM. At iba din ang provider natin. So maraming bago. Ngayon sir, ang dami na natin na pag-usapan. Bumalik na tayo sa 1992, na pag-usapan na natin lahat ng ibinabato sa inyo. Kung meron pang ibabato kay Attorney Dumogan, okay lang po, babasahin natin dito. Yes. Pero I think we covered most of it. Yeah, okay. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kausapin natin ang ating mga botante dito sa Baguio at explican natin bakit kailangan natin muli si Mauricio Dumogan sa Kongreso sa panahon ngayon. Well, maraming salamat, Marlene. And the management of this television station, kayo minamahal namin na kababayan sa City of Baguio. Well, sa tingin po natin, kailangan natin na balik sa Kongreso para nga ang nasabi natin na talagang problema that needs to be addressed by legislation, magagawa natin ang tamang solusyon na magpapasa ng batas, magpapile ng bill at magpapasa ng batas to address itong pinag-usapan natin. Marami pa ang hindi natin pinag-usapan dyan of national concern and some others, ngunit talagang mahaba yan. But you have seen me, you have tested me, and nakita ninyo ang aking performance, yung ating experience working with you, yung ating honesty as your public servant in the City of Baguio for a long period of time. So I am appealing to all of you na sana wag tayo sanang boboto base sa binibigay na pira o sa ayuda na yan. Insulto po sa atin kung tutuparin mo ang kung nabigyan ka ng pira, ay ibuboto mo ang kandidato na nagbigay ng pira. At saka yung ayuda na yan, wag tayo sanang malinlang dyan. Yun po ay pira ng taong bayan. Pira po din natin yan na
dapat pupunta sa atin. Nakakalungtong lang na pinapadaan sa kamay ng mga politicians. Huwag tayo sanang malinlang dyan. Alam ninyo, ang buti ang talagang mensahe ni Vilma Santos sa Batangas. Sabi niya, minamahal kong kababayan, huwag kayo sanang malinlang sa ayuda na yan. Wala po kayong utang sa politicians na nagbibigay dyan kasi yun po ay inyong pira. Huwag natin sana makalimutan na ito lang ang pagkakataon, the exercise of our right to suffrage, na yung boto ng pinaka-pobreng Pilipino is equal to the vote of the most rich Filipino in our country. Huwag natin ibinta. And again, we are appealing to you to come out this coming Monday, exercise your right to vote na hindi base sa pirang ginagawa o sa ayuda na yan. Please do not forget the Bagong Timpuyog team na ako, na inyong kapatid, tumatakbo ng Congressman Mauricio G. Dumugan, number 5 sa balota. Yung ating mayor, tatakbo ng mayor, si Benny Bumugaw, number 1 sa balota. Yung mga councilors, 6 lang po sila, alphabetically. Simulan natin kay Vladimir Cayabas, na veterano po yan. Ang ganda yung kanyang accomplishment in performance. Scholar po natin yan nung siya ay nag-aaral. Number 10 po sa balota. Sunod kay Vladimir Cayabas, of course, Ryan Habir. Ang galing din yan. Nagtrabaho sa United Nations, UNICEF, and then sa Department of Social Welfare and Development, on the field of healthcare and social services. Number 18 po sa balota yan. And then next, si Murphy Maspil. Batido po itong barangay captain, Hall of Fame awardee in his capacity as barangay captain. Kailangan na kailangan din natin yan. Kasi alam na alam niya ang problema ng mga barangays na if given the opportunity to be in the city council, sa tingin ko, we expect that he will really continue to stand for the interest and benefit of the barangays in the city of Baguio. Number 25 po sa balota. Next po dyan, yung ating anak, Kurt Kiatong Santiago, Mr. Earth, na public school teacher who worked as overseas worker in Beijing. Magaling din yan. Marami siyang plano for the city of Baguio sa aspect ng turismo, sa aspect ng education and social services. I-consider natin yan. Number 3 sa balota. And then next, yung veteranong abogado na si Attorney Esteban Somgi, practicing lawyer for 22 years, chairman ng Binico, na talagang nagpuprotekta sa interes ng ating consumers, Baguio and Benguet, para hindi tataas ang binabayaran natin sa ating electric bills. Yun, kailangan natin si Attorney Esteban Somgi, number 35 sa balota. And then, of course, the next is Engineer Ted Tan, one of the few traffic engineers of the Philippines who worked as our consultant during my time, except yung pagtrabaho niya during the time of Mayor Peter R. Bautista at kay Mayor Magalong, na walang sweldo yan. A lot of his recommendation to help address traffic in the city of Baguio had been implemented, which is effective even up to today. Number 37 po sa balota. So, we appeal to you. Please consider us Bagong Timpuyog ng Baguio, who always stand on the principle na ayaw natin ang dynasty,
Public office is a public trust. Aramid di pakakitaan. God bless to each and everyone. Natutuwa po kami dito sa The Breaking Point, lalong-lalo na ang bumubuo ng Fridge TV at ang North Luzon Monitor na napaunlakan tayo ni Attorney Dumogan para sagutin ang mga issues na hinaharap niya at pag-usapan ang mainit na mga issue na hinaharap ng ating syudad. Bukas po ang pintuan, naging bukas ang pintuan ng North Luzon Monitor at ng Fridge TV, lalo na ang The Breaking Point para sa lahat ng tumatakbo. At para sa susunod na eleksyon, sa Lunes na po ito, huwag po nating kakalimutan, kilalanin natin ang ating mga kandidato, alamin natin ang mga issue at bumoto po tayo base sa ating puso. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am, and thank you